gabi sa bawat isa po sa atin. At muli ay iigib po tayo sa kanyang hardin ng halaman. At alam po natin na ang kanyang salita ay yun po yung ating means para ang buhay ng Kristiyano ay patuloy na susulong. Kaya mapalad, no? Sa gabi pong ito, sa mga Kristiyano na kung saan ay makikinig sa Panginoon sa gabi pong ito. Right? So, kasalukuyan po nating pinag-aaralan ang Book of Esther, kung saan ang pinaka-tema po nito ay nakita po natin, nabasa po natin, that God sovereignly ensure, no? Sinigurado po ng Diyos that those who seek to destroy His people will in turn be destroyed. Yun po yung tema po ng ating pinag-aaralan. Kaya huwag kayong matakot. Right? Ang Panginoon ang gaganti po para sa atin. No? Yan po yung storya po ng Book of Esther. While nakita po natin that God's providential care for His covenant people. Yun po tayo. Right? Yan po yung kalalagayan po natin sa harapan po ng Diyos. Kaya you are more blessed. Ibig sabihin yung pabor. Yung pabor ng Diyos ay nasa kanyang mga anak, nasa kanyang mga tao. Okay? So, let's open our Bible in the Book of Esther, chapter 2, verse 17, hanggang chapter 3, verse 2. Right. Chapter 2, verse 17 hanggang chapter 3, verse 2. Right. Verse 17. And the king loved Esther above all the women, and she obtained grace and favor in his sight more than all the virgins, so that he set the royal crown upon her head and made her queen instead of Vashti. Verse 18. The king made a great feast unto all his princes and his servants, even Esther's feast, and he made a release to the provinces and gave gifts according to the state of the king. And when the virgins were gathered together the second time, then Mordecai sat in the king's gate. Verse 20. Esther had not yet shewed her kindred nor her peoples, as Mordecai had charged her. For Esther did the commandment of Mordecai, like as when she was brought up with him. Verse 21. In those days, while Mordecai sat in the king's gate, two of the king's chamberlains, Bigdan and Heres of those which kept the door, were wroth and sought to lay hand on the king Ahasuerus. And the thing was known to Mordecai, who told it unto Esther the queen, and Esther certified the kings thereof, and Mordecai's name. Verse 23. And when inquisition was made of the matter, it was found out, therefore they were both hanged on a tree, and it was written in the book of the Chronicles before the king. After these things, chapter 3, verse 1, after this thing did King Ahasuerus promote Haman, the son of Hammedatha, the Agitite, and advance him, and sit above all the princes that were with him. Verse 2. And all the king's servants that were in the king's gate vowed and reverenced Haman, for the king had so commanded concerning him, but Mordecai bowed not, nor did him reverence. Tapoy manalangin. Salamat po Diyos muli sa inyong salita, mayamang mong salita, kung saan dito po kami umiigib ng katotohanan, na alam po namin na maraming prinsipyo po nito na dapat po namin ipamuhay, kung saan mayroong kasalanan na dapat po namin ilabas, at pangako na dapat po namin tanganan. O Diyos, ang yaman po ng iyong salita upang kami po ay patuloy na saliksikin ang iyong mga salita at hanapin o Diyos ang kalooban po sa buhay po namin. Ito po yung pagkain po ng aming kaluluwa upang kami po ay lumago, mabusog ng spiritual na bagay. Kaya salamat po Diyos sa bagay pong ito. Kaya sa gabi pong ito Diyos,
muli po namin inihingi ang tulong ng Banal na Espiritu na siya magpaliwanag po sa amin at magbigay ng kapangyarihan upang may sa pamuhay po namin, may pamahagi po namin, O Diyos, sa bawat isa. Maraming salamat po muli. Kami po ay tinipon mo upang ibigay po namin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat po sa inyo. Patawad po muli sa lahat ng aming mga pagkukulang. Ito po aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, kaya nakita po natin, no? Nakuha po natin yung pinakatema po nito. Kaya kanina, ulitin ko ulit, no? Sinigurado po ng Diyos, no? Sa lahat ng mga naghahanap o nagbabalak na ikaw ay sirain, no? Ay tandaan po natin, ang Diyos ay babalik na rin po niya. Ibibigay po niya yung karapatang parusa sa sino man na magpaplano o gagawa ng masama sa kanyang mga hinira. Wow, no? Yan po yung yun yung pabor para sa atin. Right, as we introduce Esther chapter 2, alam po natin na meron na po tayong mga nabasa about the incidents kung saan napatunayan po natin yung providential working of God. Right? Kung nasundan po natin, una, yung pangyayari kung saan the king commanded to Queen, no? Si Queen Vashti, na i-present po niya ang kanyang sarili sa lahat ng mga lalaki. Yan po ay against court etiquette. No? Bawal po 'yon. No? Bakit nagawa po ni King Xerxes po 'yon o Ahasuerus? Kasi nalasing po siya. Kaya nagawa niya po 'yon. Pero hindi po sinunod po 'yun ni Queen Vashti, no? Bagamat commanded po ito ng hari, nakita po natin yung behavior ng queen kung saan ay hindi po niya sinunod. At nakita din po natin yung mga counselor, yung mga alalay po ng king, kung saan ay yung pag-iingat nila na magbigay ng suggestion ng hari to divorce Queen Vashti. Nakita din po natin kung paano kumilos, right? Ang Diyos sa kalalagayan po nila. And then nakita din po natin after na si Esther ay papunta na siya sa kaharian ni King Ahasuerus, nakita po natin yung pag-move, yung pagkilos ng Diyos sa puso ni Higay, no? Yun yung katiwala po ni King Ahasuerus during that time. Nakita po natin kung paano niya binigyan ng trato si Esther. Right? And during that time, sa paghihintay ni Esther, nakita po natin yung providential work ng Diyos sa puso ng hari. Right? And after 4 years, ay nakita po natin na lahat ng mga magagandang babae ay dinala sa harap ng hari. Ay alam nga namang walang mapili po si King Ahasuerus. Babae rin ito kaya makikita niya kung sino kagad ang maganda. Kaya nakita din po natin yung control ng Diyos. Womanizer pong hari pong ito. Kaya nakita po natin yung pag-control ng Diyos sa puso po ni King Ahasuerus, no? So, wala po siyang napili. Right? Hanggang sa dumating po si Esther. Kaya bilang isang womanizer, kahit sino, kukunin niya lang, basta natipuan po niya. Pero nakita po natin, okay, na yung pagpili po yun ay first time lang na in love ang hari po ito. Kasi ang womanizer, hindi may love yan, no? Alam naman po natin. Kaya first time lang po siya na in love sa katawan po ni Esther. Dahil siyempre nakita po niya, imagine yung requirement na binigay po ng Diyos kay Esther, kanyang kagandahan. Hindi nakita ng hari yung mga matataas na mga kababayan kung saan membro din ng mga ng pamilya ng matataas na tao, pero hindi po yun ang tinignan ni
King Ahasuerus. So, nakita din po natin yung nationality ni Esther, hindi rin ipinapakita doon. Tinago at hindi sinabi. Now, in verse 10 hanggang 20, ay nakita po natin yung advice, no, ni Mordecai na wag i-reveal yung nationality ni Esther. The reason ay kasi ang Persian Empire ay merong nakatira kung saan ay merong mga tatlong color skin. Kaya hindi po ini-reveal po doon. And alam niyo, yung mga tao na nandoon ay may mga black skin, ibig sabihin mga Ethiopian at African po ito. And yung dark brown, ito yung mga Indiano, mga Indian. At yung mas yung mas lighter pa, ito yung lugar ng Mid East, no? Maaring Saudi Arabia or whatever. Pero dito makikita po natin na ang pagkilos po ng Diyos, no? According to His good pleasure, ay dapat matupad ang kanyang purpose para kay Esther. Right? Now, imbestigahan po natin yung natitira pa. Kasi last part na po ito ng Book of Esther. Yung third part. Imbestigahan po natin kung ano po yung another providential care ng Diyos sa kanyang mga pinili, sa kanyang mga tao. Right, number 1, yung the plot, no? The plot to kill the king. May plano kasi na patayin ng... Tingnan po ninyo yung pag tinitignan po natin yung sequence kung paano nangyari, o kung paano kumikilos ang Diyos. Right? Step by step po siya para makita po natin yung kanyang plano, yung gandang plano po niya. Hindi yung plano natin na kagad-agad, direct, pero dito talagang step by step para meron po tayong matutunan. No? So, in verse 21 to 23, in chapter 2, ay nakita po natin yung plot. Huwag na natin basahin. Nabasa na po natin kanina para makasip po tayo ng time. So, dito natin makikita si Mordecai. Pumasok na si Mordecai. Dahil sa ganyang yung kanyang pagpupurso na na plano ng Diyos ay pumasok na po siya. At nakapasok na po siya sa King's Gate. Nakita po natin po dito si Mordecai ay nakaupo na po siya sa King's Gate. Right? Nakita na po natin na napromote na po siya. Kasi yung mga nakaupo doon sa King's Gate, ibig sabihin, naging officer na po siya. Right? So, papasok na po siya sa loob. No? Nagkaroon na po siya ng passes para makapasok na po siya. Okay, para ganun po kumikilos ang Diyos. Kaya nung nandun po siya, narinig po niya yung plano na patayin ng hari. Maaaring, bakit niya naintindihan? Hindi niya naman ito kababayan, hindi naman niya kalahi. Bakit naintindihan niya? Yung salita ng dalawa pong ito. Maaaring siguro, baka nagsalita ito ng Bisaya or whatever, Bisaya din siguro si Mordecai. Kaya naintindihan po niya. Kaya Ilocano, si Mordecai, Ilocano din yung dalawang gwardiya. Kaya ang pangalan po ng gwardiya po yun, as we mentioned sa ating text, ay si Bigtan at saka si Teres. Ito po ay mga commander po ito, mga bodyguard din po ito ng hari. Close-in bodyguard. Kaya ang trabaho po nila ay gwardyahan ang pintuan ng kaharian. Right? At hindi lamang po yun, may passes po sila para pumasok sa kwarto ng hari. And may plano. Galit sila. Bakit nagalit ang mga to? At plinano nila na patayin ang hari. At ang sabi ng mga theologian ay papasok itong dalawang ito para kunin ang ulo at ibigay kasi merong kaaway ang Persian, ang lugar pong ito.
Maaaring itong dalawa pong ito ay meron siyang access din sa kabilang bansa. No? Kaya sila nagplano, imagine, nakapasok mga to. No? So, sabi ng mga theologian, mga katabing bayan din po ito o bansa. Okay? So, dito, hindi po natin nakita kung ano po ang cause ng kanilang galit, pero nakita po natin na talagang galit po sila sa hari. So, ibig sabihin, bakit sila nagalit? Maaaring ito ay may loyalty po sila kay Queen Basti. Right? Kasi nagalit sila. Ba't yung inalis yung reyna po namin? Okay? At maaaring yun po yun ang kadahilanan. Kaya nagplano po sila ng assassination sa hari. O maaaring loyalty po nila kay Queen Basti. No? At dito na po pumasok yung promotion po ni Mordecai. Okay? At binigay po sa kanya. Okay? So, gano'n na nga nangyari. Narinig yung plano. Okay? Na pag-aralan, nalaman po ni Mordecai yung kanilang plot, no? Yung kanilang plano, yung kanilang conspiracy ay narinig po niya. Okay? So, ibig sabihin, narinig po niya, no? At during that time, kasi itong lingwahe po nitong dalawa pong ito ay hindi strange kay bakit niya naintindihan? Okay? Maaring genius si Mordecai, maaring may 10 lingwahe na alam po niya, kaya naintindihan po niya yung plano. Right? Yung assassination, nalaman po niya. Okay? At nalaman po niya yung purpose po ng dalawa. Right? Kaya ang sabi po ng Psalms, chapter 25, verse 15 o 14, basahin po natin. Right, ano sabi po doon? The secret of the Lord is with them that fear Him, and He will show them His covenant. No? Kaya pinapaalam ng Diyos. Right? Kaya yung pangyayaring po yun ay hindi accidente po yun. Okay? At nakita po natin, the moment na ikaw ay gumawa at nagplano ng kasalanan, makikita po natin yung effect po nito, yung devastation effect of sin. Right? Yung kasalanan po nila, anong nangyari? Okay? Kung gumawa ka ng kasalanan, ibig sabihin, makakamtan mo kung ano yung magiging parusa. At ano naging parusa itong dalawa pong ito? Okay? Binitay po sila. Nabitay po sila. Right, kaya yun po ang nagiging parusa ng dalawa pong ito. Now, tingnan po natin, yung there is interesting things na nangyari po dito. Okay? Because of Esther, Mordecai was promoted. Dahil kay Esther, na-promote si Mordecai. Okay? Kaya nga siya na-promote para marinig po niya yung mga plano ng dalawang sundalo pong ito, bodyguard. Okay? So, makikita po natin yung takbo ng kwento pong ito. Right? So, ibig sabihin, si Esther ay sinigurado po niya na dapat malaman po ng hari kung saan ang nakarinig ay si Mordecai. At saka siya ang nakadiscover. At dumating yung inquisition. Okay? At nabitay ang dalawa pong ito. Okay? At mababasa po natin sa Book of Chronicles kung ano po nangyari. And then after that, ay si Mordecai ay naka-receive po siya ng reward at recognition sa kanyang action. No? Kaya, very ibig sabihin, common lang yung pag gumawa ka ng mabuti, talagang merong kahinatnan. Di ba? Nakita po natin, pag gumawa ka ng mabuti, merong magandang mabuti na sagot o reward. Pag gumawa ka ng kasalanan, ganun din. Right? Kaya nakikita po natin kung ano po yung effect ng mga ginagawa po natin. Alright. So, si Mordecai ay naka-receive po siya ng recognition dahil sa kanyang ginawa. At makita po natin na ang sequence po ng pangyayari. Number 2, sa ating pag-aaral, nakita po natin si Haman ay na-promote din in chapter 3, verse 1 to 6.
At pagkatapos po nun ay, after that, ay promote po ni Ahasuerus si Haman ng Hamadita the Agagite and advance him. At siya po ay binigay ang kapangyarihan lahat ng bagay. Okay? At siya ang may hawak. No? Ibig sabihin, talagang second in command si Haman. Right? So, halos sabay po sila ni Mordecai. Now, dumating ngayon dahil sa kagustuhan ni Haman ng lahat, pati mga Jew, ay gumawa po siya ng batas na lahat ay lumuhod sa kanya. Right? Para lahat ay mapasakop po sa kanya. Pero merong isang hindi nagbow si kanya, si Mordecai. And even siguro yung mga ibang Jew dahil hindi po nila character o nature na sumamba sa isang tao. No? Kasi higit pa doon eh. Okay lang sana kung batiin mo lang, pero hindi. Yung sasambahin mo ay bawal po sa kanila. No? Kaya si Mordecai lalong nagalit because sinuway po ni Mordecai yung kautusan. Kaya ito na yung plano. Kaya gumawa po ng si Haman para lalo pang madiin si Mordecai. Siguro naghalo-halo na po yun. Now, pinukwento ko po ito para maintindihan po natin. Kasi dito natin makikita yung prinsipyo po nito. No? Bilang covenanted people, you are safe. No? Ibig sabihin, yung providential care ng Diyos ay nasa iyo, nasa atin. Okay? Kaya lang, may mga tawag nito, may mga sequence o may mga pangyayari na dapat din po natin makita. Kasi baka mangyari din po sa atin at mag-advance po tayo, laktawan po natin yung plano po ng Diyos. And magiging aware po tayo. Right? Kaya nakita po natin. Kaya in chapter 3, sabi po ng after these things. Right? So, yung pagkapangasawa ng hari at saka ni Esther ay dito na nakita at lumabas yung plot, no? Yung plano. So, ganun pa man, at this time, Haman is promoted. No? Sino ba si Haman? Siya po ay anak po ni Hamidata the Agagite. Right? O sabi ng mga scholar ay descendant po siya ni Agag, the king of Amalekites. Kung saan kung nakilala po niya sa Amalekites ay in-spare po ni Saul. Okay? But destroyed by Samuel. Pero pinatay din po ni Samuel po yun. Okay? Kaya dito ay lalong nagalit po si Haman. Okay? At nagkaroon po siya ng hatred sa mga Jew. Right? Bakit, no? Bakit na-promote bilang Prime Minister? Sa atin, Prime Minister na po yun, no? Sa atin, sa form of government, no? Sa isang form of government, pinakamataas yung presidente, and then the next is the Prime Minister. No? So, ganun po siya. Hindi po natin alam kung bakit binigay po sa kanya itong napakalaking promotion. Okay? Or walang record kung bakit promote po siya. Okay? Promote po siya after the 5 years ng pag-asawa ni King Ahasuerus at saka ni Esther. Na-promote po si Haman. Now, in verse 2, okay, ng ating text, no? Ang sabi po doon, and all the king's servants that were in the king's gate bowed and reverenced Haman, for the king had so commanded concerning him. But Mordecai bowed not, nor did him reverence. Right? Kasi ang hari ay inutusan po si Haman, okay, na lahat na madadaanan po niya ay dapat luluhod. Right? Dapat luluhod. Okay? Maaaring ito po yung customary ng bansang Persia. Okay? Or Persia, no? Kings of Persia. So, ibig sabihin, ito yung estado ng mga matataas na tungkulin na dapat lumuhod. Okay? So, bawal po sa mga Hudyo po yun. Hindi po nila
ginagawa po yun. Kaya si Mordecai ay hindi po siya lumuhod. Kaya lalo pong nagalit, no? Dahil si Mordecai ay hindi po nagbigay ng reverence kay Mordecai. Kaya ito po yung proof, no, na ibig sabihin hindi po ito tinatawag na civil honor. Okay? Kasi hindi ginagawa po ng mga Jew po ito. Nagbibigay po ng paggalang kung ito po ay karapat-dapat sa mga Jew. No, makikita po natin sa mga ibang passages. Pero ganun pa man, ay si Mordecai ay hindi ibig sabihin sa kabila ng hindi niya pagyubod ay nagbigay pa rin ng paggalang kay Haman. Okay? Kaya lang siyempre yung pag-refuse niya sa pagbaw ay hindi ang isip po ni Mordecai, sa aming Diyos lang kami nagbibigay ng mataas na paggalang. Okay? At pag-worship. Kaya ito na po yung resulta ng Mordecai action, yung kanyang hindi pagyubod kay Haman. Now, in verse 3 up to 6, no? Nakikita po natin, no? Dahil sa ginawa po ni Mordecai, pati yung mga kababayan po niya ay nadamay. Ay, naalala po niyo na nagpagawa po siya ng kasulatan na lahat ng mga Jew ay lilipulin. Right? Yun yung naging problema nila ngayon dahil sa hindi pagyupod ni Mordecai, nadamay pati ulit yung mga kababayan po niya. Kaya yun po yung malaking problema ni Mordecai ngayon. Kasi lilipulin na po sila. So dito natin makikita, no? Na nung hindi yumukod po si Mordecai ay lalo pong naggalit si Haman. Nung dumaan si Haman sa harapan po ni Mordecai, lalong nagalit. No? Punong-puno po siya ng galit. Okay? Kay Mordecai, kaya gumawa ngayon ng paraan si Haman. Kaya nga nag-declare si Haman na gumawa ngayon ng bitayan. Right? Nakikita po natin. Okay? Dahil gusto niyang gumanti. Gusto niyang mag-vengeance kay Mordecai. Right? Dahil sa galit po niya. Pero bakit nadamay? No? Lahat ng mga Hudyo, bakit nadamay? Pati lahat ng kanyang mga kababayan. Okay? So, dito, ngayon, gumawa ng decree na lahat ng mga Jew ay papatayin. Okay? So, si Haman ay binalak po niya na to destroy all the Jew dahil alam po niya ay ang mga taong po ito ay kapalyas din ni Mordecai. Namumuhay po sila sa isang prinsipyo lamang. Ibig sabihin, ganun din itong mga taong ito ay hindi rin siya magbibigay ng reverence kay Haman. Okay? It was embarrassment kay Haman to refuse to give reverence, no? Kaya umisulto po sa kanya. Kaya lalo pang yung kanyang galit. Right? Yung galit po niya, ito yung heritage ng Amalekite. The moment na hindi mo ginagalang, talagang nag-iinit po sila sa galit, no? Yung pride, dahil sa pride. Right? Ito po yung lahi ngayon ni Haman. No? The moment na hindi sila nakakatanggap ng recognition, nag-iinit ang kanilang sarili. No? May mga ganyang tao ngayon. No? Pag hindi mo nabigyan ng recognition, ginagantihan ka. Kung hindi mo siya binati, ay delikado ka. So, ganun din. No? Kung ano nangyayari noon, ganun din ang nangyayari ngayon. Okay? So, dito sa pagkakataong ito, nakita po natin na sino ang may plano po nito. Sino ang gumagawa po nito. No? Siyempre, yung kaaway po natin. No? Kahit sa buhay po natin, dahil hindi naman directly yung taong yun. Kaya lang, siyempre, plano pa rin ni Satanas po yun. Tandaan po natin na si Satanas ay laging kumuha ng pagkakataon to destroy the people of God. Right?
Kaya makikita po natin yung mga tao ng Diyos, ng mga taga-Israel, mga Israelite, talagang planong patayin lahat, di ba? So, ganun din po ang mga Kristiyano. Okay? Nakita naman po natin, kung binasa po natin ang Bible, makita po natin na halos lahat ng mga tao ng Diyos ay gustong lipulin. Right? Pero tandaan po natin, it is God's power. No? Ang kapangyarihan po ng Diyos, okay? Kaya nagtatagumpay po tayo. Ganon din po ang mga Hudyo. No? It's a power of God to win the battles. So, ganon din po tayo sa buhay po natin. No? Makikita po natin, kung wala po yan, ay wala po tayo. So, nakita po natin, yung plano po ni Haman to annihilate the Jewish people. No? Ibig sabihin, lilipulin lahat, parang si Hitler din. No? During World War II. No? Nilipol po niya ang mga Jew. No? Samantalang tao po ng Diyos po ito at bansa po ng Diyos. Pero ano nangyari sa mga nagplano ngayon? Nasaan na sila ngayon? Nasaan na ngayon si Haman? Nasaan na ngayon nagpaplano sa iyo? Wala na po sila. Pero yet, ay narito pa rin tayo, narito pa rin sila. Di ba? Nakita po natin? So, makikita po natin, no? Yung pag-iingat, yung providential care ng Diyos sa atin. Ay? Kaya, makikita po natin, maraming mga pagkakataon pa kung saan ang mga Jew ay talagang gustong lipulin. Until now. Okay? Until now ay gusto nilang lipulin ng mga Jew. Okay? Kaya dito sa Book of Esther ay nakikita po natin how Satan tried to use wicked Haman to destroy his people, to destroy the Jew. Yung pagkakataon po yun, kung saan nandun po sila sa Persia. At nakita po natin yung providential ng Diyos. Right? Kaya in verse 8 to 15, nakita po natin yung petition ni Haman sa king. Right? Na lahat, no? Lahat ng mga scattered abroad o dispersed na mga Jew in the kingdom ay nagpagawa ngayon si Haman ng batas. Okay? Upang lipulin po sila. At sino nakinabang sa kanyang ginawa? Si Haman din. Si Haman pa rin nakinabang. Right? Kaya ikaw, kapag nagplano ng kaaway mo, tandaan mo, siya din makikinabang sa plano niyang yun, hindi ikaw. Kaya ang tawag po sa atin, untouchable. Immortal combat. Kaya tama po lang yung sinasabi po ni Pastor June na ang isang Kristiyano ay immortal combat. Kahit anong mangyari niyan, hindi pa yan mamamatay at di niyang oras. Okay? Kaya ganun po dapat magiging po tayo bilang mga Kristiyano. Okay? Tawag nun, katibay sa ating pananampalataya. Dapat ganun po tayo ka-sufficient sa salita po ng Diyos po sa atin, kung alam po natin. Okay? Na walang mapapahama na hindi pinapahintulot ng Diyos. Kaya makikita po natin yung providence ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Okay? Now, ito na yung problema. Si Mordecai, dahil sa kanyang paghihinagpis, ay pumasok ngayon. Dahil nagkaroon na ng decree na papatayin na lahat ng mga Jew. Okay? Kaya ito po yung great po ni Mordecai. Kaya lumapit po siya kay Esther. At anong ginawa po niya? Di ba? Pinunit niya ang kanyang mga damit at nagsuot po siya ng sackcloth. Nagbuhos pa siya ng alikabok para lang ipakita na naghihinagpis po dahil sa mangyayari sa kanyang mga kababayan. Okay? So, ibig sabihin, si Mordecai ay ipinakita po niya yung kanyang true character. Right? Kaya dito makikita po natin na isang tao lumalabas ang true character kapag mayroong problema. Ba?
kapag merong affliction, kapag merong tawag nito, problema sa buhay, lumalabas ang true character na isang tao. Pero si Mordecai, nakita po natin yung kanyang character. No? Pero sa Mupas, kapag meron, lumalabas din yung true character po natin. Right? Kaya, anong naging character po ni Mordecai? Yung kanyang compassion sa kanyang mga tao. Umiyak po siya sa kanyang mga tao dahil sa kanilang mga kalalagayan. Right? Dahil sa kanyang pag-refuse, pag-ayaw sa pagluhod kay Haman, kaya nadamay po sila. Hindi lang mga kalalakihan, kundi lahat ng mga kababayan, pati mga bata, ay imagine, mamamatay po sila. At mamamatay po sila. So, ibig sabihin, siya ang sisisihin dahil sa kanyang ginawa. Okay? Pero dahil sa kanyang karakter, dahil sa kanyang pag-alala sa kanyang mga tao. Now, makikita po natin in verse 3 na lahat, no? In every province, okay? Dumating lahat yung commandment po ng hari. Okay? So, ibig sabihin, walang matitira. Kaya dumating yung time na ang mga Hudyo ay talagang nag-mourn po sila, nag-weep po sila. Hindi sana, talagang makikita mo yung willing nila at lahat po sila ay nagbihis ng saklo at nagpahid ng abo. No? Makikita po natin yung kanilang mourning. So, narinig po ni Esther ngayon yung appeal po ni Mordecai. Right? At nakita po natin kung ano po ang nangyari. So, ipinadala po ni Mordecai yung decree at pinakita kay Esther. At gumawa po ng paraan si Esther. Imagine yung buhay po ni Esther na bawal humarap sa hari, pero ano sabi po niya? Kahit mamatay ako, gagawin ko. Sana ganun din po tayo. No? If I perish, I perish. Kaya dapat makita po natin sa the young age of Esther, nakita po natin yung kanyang stand. No? Na kahit mamatay po siya, dahil sa kanyang pagiging Kristiyano, okay lang. Kaya dapat magiging stand po tayo sa ating commitment, sa ating testimony, sa ating kaaway, sa ating pamilya, whatever. Huh? Kahit mamatay ako, basta nakatayo ako sa aking pananampalataya, enough. Right? Yun po yung nasa isipan po ni Esther. Kaya humingi po siya ng panalangin at tawag nun, yung fasting. Yung fasting, ano lang po yun, result lamang po ng prayer. Okay? So, anong nangyari? Okay? Si Esther ay ibinalik po niya yung response po niya. Kaya humingi po siya, sabi niya, gather mo lahat ng mga Jew sa lugar ng Susya. At sabihin mo sila na mag-fasting. Okay? Manalangin. Na kahit mamatay ako, gagawin ko. Okay? Kaya before that, ay kailangan kasi mayroong time para humarap po sa hari. Kaya nagkaroon po ng fasting ng 3 araw before bago po siya pumunta sa hari. Right? So, humingi po siya ng mga panalangin sa kanyang mga kababayan. Ano yung appeal po niya? Ano yung panalangin po niya? Na magkaroon po siya ng courage o tapang na harapin ang hari. Pangalawa, na kahilingan po niya na hindi siya papatayin, kundi papayagan po siya na may presenta po niya ang kanyang sarili at yung petition sa hari. Yun po yung kanyang panalangin. Okay? Kaya nagkaroon ng panalangin, lahat po sila nag-fasting. Okay? Lahat po sila ay nakita po natin yung kanilang affliction, yung kanilang humiliation. No? Lahat po sila ibig sabihin,
makikita po natin yung kapangyarihan ng isang corporate prayer, corporate fasting. Right? Makita po natin kung gaano makapangyarihan ang panalangin po ng mga mananampalataya kung paano mag-work po yun. Right? Kaya makikita po natin. Now, number 4 ay makita po natin yung plano. Okay? Yung plano ni Esther at yung pagiging pamamahala po ng Diyos. Okay? Yung kanyang intervention. Right? Kaya katulad kanina, sabi ko nga, crisis reveals strong character. Yun po ang lumabas po kay Esther. Bagamat bata po siya, okay? Lumabas po ang kanyang true character. At willing po siya na magsakripisyo sa kanyang mga tao. Okay? Sabi po niya? I will go to the king. If I perish, I perish. Right? Nakita po natin yung kanyang sakripisyo sa kanyang mga tao. Okay? Now, makikita po natin yung response po ng hari in verse 3. Okay? Ano sabi po ng hari po sa kanya? Then said the king unto her, what will thou, Queen Esther, and what is thy request? Shall be given thee the half of the kingdom. Imagine yung work ng panalangin. Ang panalangin lang ni Esther ay hindi po siya papatayin, kundi bibigay pa yung kaharian. Kalahatan ng kaharian. Imagine yung result ng panalangin. Okay? Hindi lang sinawa yung pagpigil sa kanya, kundi dinagdagan pa ng Diyos. Yung panalangin po ng mga kababayan po ni Esther. Right. So, ganun din, no? Si Esther ay malamang nanalangin din po siya, nag-meditate din po siya, and he sought the Lord concerning kung paano po niya ipipresent yung petition niya sa hari. Okay? At agad-agad, immediately present the petition. Okay? At ano nangyari? Humingi pa siya ng private banquet, no? Kasama si Haman. Kaya si Haman, tuwang-tuwa siya, imagine. No, siguro sa isip ni Haman, napakalakas ko talaga sa hari. Imagine, ako yung imbitahan. No? 3 lang kami ng reyna. No? Kaya sa isip ko ni Haman, ay napakalakas po niya. Imagine, sinama po siya sa private banquet. No? At alam po natin na si Haman ay talagang tinanggap po niya yung imbitasyon. Tuwang-tuwa po siya. Right? So, during the time, no? Siyempre, andun na sila at nagkakasiyahan po sila. At alam po natin na imagine, yung 1/2 of kingdom ni King Ahasuerus ay bibigay po kay Esther. Right? So, at ito na, no? Si Esther ay umarap na po sa hari. Okay? Ang ginawa niya ay yung pinigil niya. Right? Isinit nila the other day. Ayaw ko kung anong plano. Right? Pinuspon niya po yun. At sa susunod na araw, hindi natin alam kung anong dahilan. Okay? Kung ano po ang dahilan. Pero sabi po ni pangalan nito, si Gibb. Ano pangalan nun? John Gibb. Ito yung kanyang comment. Kung bakit dinilay po bakit dinilay yung party na magaganap. Ito po yung comment po niya. Okay? Partly in hope of increasing his affection to her, and partly to prepare him, to expect him to act something very important of him. No, ito po yung comment po ni Gibb, no? Para ma-postpone po yun. So, madaling salita, grinang po ng hari yung kahilingan po ni Esther. So, madaling salita, ay umuwi si Haman, no? Tuwang-tuwa. At siguro nagmalaki po siya sa kanyang asawa at sa kanyang mga kaibigan.
dahil sa pinakita po ng hari sa kanya. Okay? Dahil kinuwento po niya yung party na naganap, kasama siya, pati yung reyna at saka yung hari, at inibidahan po siya. Okay? Kaya nagmalaki po siya dahil kasama po siya sa party at hindi naman po yun, kundi next, the other day pa ay kasama ulit po siya. Okay? So, tingnan po natin kung ano po yung piniprepare ni Esther bago maganap yung party pong iyon. Okay? Kaya dito makikita po natin yung special honor na ibinigay po kay Esther. Right? Kaya nakikita din po natin yung affection, yung pagmamahal po ng hari sa queen. Okay? Pero ganun pa man, pag uwi po ni Haman, nakita niya si Mordecai. Kaya nagising ulit yung matinding galit po niya. No? Nagising po ulit. Kaya nag-request po siya, sinabi niya sa kanyang asawa at kaibigan na gagawa po siya ng malaking galos, yung bitayan, para kay Mordecai. At humingi pa siya ng permission sa hari to hang Mordecai. So, madaling salita ay nagpagawa po siya sa gabi din po yun. After ng kanyang pagdaan sa harapan po ni Mordecai, ay gumawa po siya, no? Nagpagawa siya kagad ng galos. Right? So, ito na, no? Makikita na po natin yung hindi na makatulog yung hari after ng kanilang postponement na kanilang party. Diba? Hindi na siya makatulog. Bakit kaya? Okay? In chapter 5, verse 1 to 3, ay hindi na makatulog po yung hari. Na dapat magre-relax po siya. I-spend po niya yung gabing yun dahil meron silang magaganap na party. No? So, hindi na siya makatulog. Ibig sabihin, dito na kumikilos po ang Diyos, yung kanyang overruling providence sa Diyos. No? Nag-work na po yung providence po ng Diyos. At makikita po natin po dito yung providential po ng Diyos. Okay? Na kamay, ang Diyos ang kumikilos po dito. Kasi every night, no, ang hari po ay nag-uutos po siya sa kanyang mga concubines, yung mga bukod kay Queen Esther, di ba nabanggit ko yung mayroong apartment para sa mga concubines. Okay? Kumukuha siya doon ng mga babae para lang aliwin yung hari, para makatulog po siya. Okay? Dapat yun po kanyang gagawin. Instead na yun po ang gagawin niya, hindi. Inutusan po niya yung kanyang servant to bring the book of records. Okay? Para makita po niya yung mga katotohanan na nakarecord po doon. Habang binabasa po niya, yung record po yun ay naalala po niya yung plot, yung banta sa kanyang buhay. At nakita po niya si Mordecai ang dahilan kung bakit na-discover po yun. Kasi during that time ay wala pong natanggap ni any reward or honor na ibinigay kay Mordecai. Okay? Imagine nung gabing yun, dapat ang hari natutulog na po siya pero hindi siya pinatulog po ng Diyos. Okay? Hindi ginawa po ng Diyos, hindi siya patulogin. Okay? Kaya nakita po natin, no, kung paano kumikilos po ang Diyos. Ibig sabihin, binago yung takbo na ginagawa niya every night. Kaya dinala ngayon yung book para makita. Okay? At nakita din po doon yung ginawa ni Haman at humingi po siya ng permission to hang Mordecai. Okay? Na pumayag naman yung hari. Okay? Kaya ito na, nang binuksan na po yun. No? At sinabi kay Haman, ano ang gagawin po natin? Dahil hindi po ito nabigyan ng karangalan dahil sa kanyang ginawa. Okay? Bago po mangyari yung banquet o yung party, okay? So,
akala ni Haman ay bibigyan po siya ng parangal dahil sa kanyang ginawa. Okay? Ngayon, ang nagiging response ng hari, basahin po natin, in verse 13, the king said to Haman, make haste and take the apparel and the horse, as thou hast said, and so do even so to Mordecai the Jew that sitteth at the king's gate. Let nothing fail of all that thou hast spoken. Now, in verse 11, Haman was shocked. Nagulat po siya dahil akala niya siya yung bibigyan ng parangal. Pero si Mordecai ang binagyan, kaya na-shock po siya. Sabi niya, do even so to Mordecai the Jew. Okay? So, ibig sabihin, nabago ang plano ni Mordecai. Kaya ang Diyos babaguhin ng plano sa sino man na may plot para sa buhay po ng mga kanyang mga tao. No? Nabago po yun. Wala siya magawa. Gagawin po niya, susundin po niya kung ano po yung command po ng Diyos. Kaya umuwi po siya. No? At sinabi po niya sa kanyang asawa at sinabi po niya sa kanyang mga advisor. Okay? In verse 13, no? Sabi po niya, if Mordecai be of the seed of the Jew, before whom thou hast begun to fall, thou shalt not prevail against him, but shalt surely fall before him. No? Tandaan po natin, sometimes put in the mouth of the very wicked, no? Para lang sabihin, sometimes ang Diyos gumagamit din po yun. Ibinibigay inilalagay po niya sa isang makasalanan ang kanyang salita para lang sabihin, no? Sometimes gumagamit po ng Diyos po doon. Kaya in verse 14, makikita po natin, and while they were yet talking with him, came the king's chamberlain, and he hasted to bring Haman to the banquet that Esther had prepared. No? Sinundo na ngayon si Haman at dinala na ngayon sa banquet kung saan nakahanda para sa kanila. Ito na yun, chapter 7, no? Esther's banquet. Hindi na po natin nabasa po ito. Pero in verse 1, the king Haman came to banquet with Esther, the queen. No? In verse 2, the king again asked Esther what she desired. Kung ano po yung plano ni Esther sa hari. At sinabi niya, no? At sinabi po niya ni Esther sa hari, and the king said again unto Esther, unto the second day of the banquet of wine, what is thy petition? Ano yung gusto mo, Queen Esther? At sinabi niya na po ito. At ito po ay matutupad. Ano ba ang request mo? No? Ang sabi po niya, it shall be performed even to the half of the kingdom. Imagine, naka-steady pa rin yung ibibigay po niya, yung kalahating kaharian po niya. Okay? Tingnan po natin kung paano po in-address po ni King si Queen Esther. No? Ibig sabihin, kinikilala niya po yung katungkulan po ni Esther as a royal queen. No? Makikita po natin, ibinigay na po sa kanya bilang queen. At pangalawa, ipinangako po niya na ibibigay pa niya yung kalahati, even to the half of the kingdom. No? Ngayon, dito na sumagot si Queen Esther. Sabi niya, if I have found favor in thy sight, O king, and if it please the king, let my life be given me at my petition, my people at my request. No? In verse 4, ay nakita po natin, no? For we are sold and I my people to be destroyed. Sinabi niya na sila po ay mapapahamak. No? At sinabi niya na po yung plano po ni Haman. At ano sabi po ni King Ahasuerus? Ito po ang sagot po niya. At sinabi po niya kay Esther, Queen, who is he? No? Sino siya? At nasaan siya? Okay? Nahanap niya na ngayon kung sino yung gumawa po nun. Right? So, sumagot po si Queen Esther in verse 6, the adversary and enemy is the wicked Haman. Right? Kaya yung time po yun, talagang natakot po na si Haman. Natakot na po siya dahil sa pangihinayang ni yung hari, umalis po siya doon, pumunta sa kanyang garden. No? At si Haman naman, ang ginawa niya, dahil during that time, mayroong tinatawag na pahingaan ng reyna, pumunta doon si Haman. Okay? Lumuhod po siya at umupo pa doon at nakita ng hari. Nakita ng hari yun, kaya pinagbintangan pa niya si Haman
na gusto niyang halayin ang reyna, lalong nagalit. Kaya nakikita po natin kung paano napapahamak ang mga nagpaplano para sa kanyang mga tao ng Diyos. Okay? Ito yung pagkakamali ni Haman dahil sa kanyang ginawa, lalong nagalit ang hari. Okay? Dahil yung ginawa niya, naupo siya doon sa pots na inuupuan ng reyna, dahil akala ng hari ay halayin po ang reyna. Okay? Kaya si Haman, during that time, ang kanyang kalalagayan para siyang patayin na lumalakad din ng buhay. Yun yung kalalagayan during that moment of time. Kaya makikita po natin. So, madaling salita, Haman is hung in verse 9 to 10. Right? Nabitay po siya. Okay? Tingnan po natin yung retributive justice of God. No? Yung paggaganti ng Diyos sa kanyang mga tao, sa katawan po ni Haman. Right? Ito yung ganti ng Diyos. Yung kamatayan po ni Haman. Okay? Dahil during that time, may isa sa kanyang chamberlain na si Haman nagpagawa ng galos para patayin si Mordecai. Okay? Yun po yung sumbong. Okay? Kaya ang sabi ng hari sa kanya, hang him. No? Bitayin po siya. Sa madaling salita, ay siya mismo ay nabitay sa kanyang ginawa, sa kanyang paggagawa ng galos po yun. Kaya sa kanyang plano, doon din siya nabitay. Right? Nakita po natin, ganun din po ang mangyayari sa mga nagpaplano sa iyo. Sa kanyang plano, sa kanya rin mapupunta po yun. Okay? So, madaling salita, now, ito na makikita po natin yung deliverance ng Diyos. Chapter 8 and verse 9. Yung storya po ng deliverance. Okay? Si Esther ay sinabi niya sa hari kung sino si Mordecai sa kanya. Okay? Sinabi na ni Esther kung sino si Mordecai. So, tinawag ko ngayon si Mordecai, verse 2, chapter 8, no? 9. And the king took off his ring. No? Binigay na ngayon ng hari yung kanyang ring kay Mordecai na galing kay Haman at binigay kay Mordecai. Okay? At si Esther naman ay ginawa na ngayong natiwala si Mordecai over kapalit po ni Haman. So, madaling salita, Mordecai is promoted for the position of the Prime Minister of Persia. Siya na ngayon ang pinakamalaki, pinakamataas, pangalawa sa hari. Okay? Kaya lang, yung mga tao doon sa lugar na yon, still, they are in danger dahil yung decree na ginawa, na sulat. Kaya humihingi ngayon si Esther to reverse yung sulat na ginawa. Okay? Kasi kung hindi po i-reverse, itutuloy pa rin yun kasi order po ng hari po yun. Kaya ang order po ng hari ay hindi po mababalik. Kaya dapat i-reverse po yun, i-revise po yun. Dahil nakasealed na po yun ng utos po ng hari. At hindi na po pwedeng i-refill po yun. Okay? Kaya ang ginawa po ng hari, i-allowed to Mordecai na gumawa ulit ng panibagong sulat at sinilyuan po ito ng hari. Okay? So, dito makikita po natin yung wonderful God's providence sa mga pangyayari sa buhay po ng mga Jew at sa buhay din ng mga Kristiyano. Okay? Nakita po natin yung kabutihan, yung intention po ng hari kung paano na-preserve ang mga Jew since the decree ay hindi pa nariribok. Nakita po natin kung paano hinawakan. Okay? Dahil lahat lilipulin ng lahat ng mga Jew. Okay? At dahil ito po ay binigyan sila ng lisensya, okay? Para to defend themselves and destroy their adversaries. So, makikita po natin, no? Ang kilos po ng Diyos. So, it means to say, yung escape is secured
No? Makikita po natin na nasecured na ngayon yung buhay po ng mga Job. So, ibig sabihin, the God who often filled the hearts of the most numerous armies with the dread of his people, few in number, now filled the nations of Persian Empire with fear of death. No? So, ibig sabihin, natakot na ngayon ang mga tao. Imagine yung pabor na ibinigay sa mga Diyo. No? Dati sila yung mga natatakot, ngayon sila ngayon ang natatakot sa mga Diyo. No? So, si Mordecai ay talagang lumaki at tumaas ang kanyang posisyon. At lahat ng mga umaharang sa kanila ay pinagwawalis niya lahat po yun. At pinagpapatay lahat ng mga gustong sumira sa kanila, pinagwawalis niya lahat po yun. Now, sa ating pag-aaral about the book of Esther, nakita po natin po dito, tinuturuan po tayo the overruling government of God. Yung pamamahala po ng Diyos sa lahat ng bagay sa buhay po natin. Okay? Siya ang nag-overrule lahat po nito. Okay? Kahit gagamit pa siya ng pinakamasama, alam po natin na overall government po ng Diyos po yun. Okay? At nakita po natin po dito, sa lahat ng mga Kristiyano, sa lahat ng mga lupalop ng mundo pong ito, nakikita po natin. Okay? Yung mga paano iniingatan ng mga Kristiyano. Right. So, tandaan po natin, mga kapatid, yung mga ungodly ay hindi po yan magpipabili kung kahit anong plano po sa iyo. Okay? Kahit ano pa ang paplanuhin sa ikasisira mo, hindi po yan magtatagumpay. Okay? Pero tandaan po natin, around the world today, Christians are persecuted. Hindi lamang po yun, increasingly. Pero tandaan po natin, fear na the malice of your enemy. Huwag kayong matakot sa anumang plano o anumang gagawin ng mga kaaway. Tandaan mo, you are the children of the Most High. Ikaw ay anak ng Diyos, ng kataas-taasan. Okay? Kaya dito sa Book of Esther, makikita po natin kung paano kumilos ang Diyos. Okay? Nakita po natin yung omnipotent reigning of God working His will sa kanyang mga tao. Okay? Tumatrabaho po ang Diyos sa buhay ng kanyang mga tao. At tandaan po natin, God rules even in the council of the ungodly. Right? So we are encouraged by knowing that God has done all things according to the counsel of His own will. Kaya enough para ma-encourage po tayo sa gawain po ng Diyos according to His own will. Okay? Right, no? So, makikita po natin. God reigns. Okay? Alam po natin na ang Diyos ay namamahala. Kaya tayo mga Kristiyano, dapat nakatuon, nakatingin sa omnipotent, sovereign God. Okay? Dapat doon lamang po tayo nakatingin because He can deliver you. Huwag tayong titingin sa mga ibang bagay. Sa Diyos lamang because Siya lamang po ang makakapag-deliver sa Kanyang kamay para sa atin. Okay? Sa lahat, even our needs, Siya lamang makapag-ibigay po. Okay? Kaya dito, sabi ko nga sa ating team, na makikita po natin yung providential care ng Diyos sa Kanyang pinangako ang tao. You are a covenanted people.
pinangakuan ka ng Diyos. Kaya nga as we read, yung kanyang salita, makikita po natin, no? Yung kanyang pangako, yung kanyang overruling, yung kanyang prinsipyo, at higit sa lahat, yung kanyang promises. Kung saan yun po yung ating hinahabol. Right? Kasi atin yan eh. Sa kanyang mga minamahal, sa kanyang mga tinangin. Atin lahat po yun. Hindi po ibinigay sa kanila. Sa iyo. Ang pabor ng Diyos. Okay? Kaya ino-overall niya po lahat po yun. Kaya we have to encourage. No? Huwag po tayo, sabihin huwag kang manghina. No? Lagi ka lang nakatuon, nakatingin sa soberanong Diyos. Okay? Na omnipotent, sovereign God. Yun po ang Diyos po natin. Kahit anumang gagawin, no? Ng sino man na mayroong plano o galit sa iyo, tandaan po natin mga kapatid. Tumikit siyo para magiging sigurado po tayo. Tignan lang po natin ang Diyos kung paano tumilos. Right? Huwag lang natin siyang pangunahan. Huwag lang natin siyang ilagay sa ating likuran. Okay? Kung kilala mo ang Diyos mo, dapat ganito ang Diyos. Sila kilala nila ang Diyos. Napatunayan na nila sa maraming panahon, sa maraming pagkakataon. Ganon din po tayo. Bilang mga Kristiyano, napatunayan mo na kung gaano kabuti ang Diyos. Ano mo na yung kaligtasan mo, right? At binigyan ka pa ng assurance ng kaligtasan mo. So, okay? Dapat, ano tayo, no? Bilang mga Kristiyano, ay advance. Makita po natin yung ating, hindi yung malamyang Kristiyano. Di ba? Yun po yung lesson po na makikita po natin sa Book of Esther. Pagkamat hindi binanggit ang Diyos, kaya kahit malayo ka, kahit nasaan ka, ang kamay ng Diyos ay kumikilos. Ang layo po nila. Imagine, nasa captivity po sila, nasa Susian po sila, nasa Persia po sila. Mga ano po ito, mga Israel po ito, mga Hudyo po ito. Ang layo. So, ibig sabihin, sa kamay ng Diyos, walang malayo sa Kristiyano. Diba? Hindi ka malayo sa Diyos. Kasi lapit ng panalangin mo ang Diyos. Okay? Yan lang po ang natutunan po natin sa Book of Esther. Yung kanyang sovereignty na sinusigurado, okay, sa'yo, sa kamay ng kaaway na nais nagbalak na sirain ka, siyang masisira. Yun po yung mensahe. Yan po yung theme ng ating pinag-aralan about the Book of Esther. Kamay po ng Diyos. Ang napakahalaga po ito. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Diyos, sa aming natunghayan sa Book of Esther. Nakita po namin na sa kabila po, Diyos, na napakalayo ang agwat ng mga Jew during that time. Pero, yung pinangakuan mo, those covenanted people, ay nakita po natin how you were, paano ka kumilos. Ang kamay mo ay kung paano mo ikinilos sa buhay ng mga tao mo. Paano ang iyong kapangyarihan ang siyang namutawi, ang siyang nanguna during that time. So, ganoon din po kami, O Diyos, sa buhay po namin. Alam po namin na ikaw, ang kamay mo rin po, kumikilos. Kahit ano po ang nangyayari sa buhay po namin. Alam po namin, Lord, na sa pamamagitan po ng iyong providential sovereign, your omnipotent sovereign, yun po ang aming nakikita. At salamat po, Diyos, sapagkat isa pong kayamanan o kaalaman na natutunan po namin sa Book of Esther. Yung makapangyarihang kamay mo para sa inyong mga anak. Sa bawat isa po sa amin, O Diyos, ay kumikilos ka. Na hindi po namin nakikita. Pero Lord, yung pagkilos mo, enough para maintindihan po namin. That's why, Lord,
tulungan niyo po kami na tumuon lamang sa aming Diyos na soberano, sa Diyos na aming makapangyarihang Diyos, na dapat doon lamang po kami nakatingin. At pagpatawad mo po, Diyos, sometimes ay nakakalimot po kami. Nananangat po kami sa aming kakayahan. Nananangat po kami sa aming kaayahan. But this time, Lord, nakita po namin na Ikaw ang patuloy na kumikilos sa buhay po ng bawat isa sa amin. At maraming salamat po sa ito. Walang sino man sa bawat isa po sa amin na mapapahamak o mapapawalay po sa iyo. At yan ang iyong pangako na aming tinatanganan po ngayon. Maraming salamat po, Diyos. Wala pong pagsisiglan ng pasasalamat sa puso po namin, sa buhay po namin, Diyos. Bilang mga tao mo, bilang mga Diyos. Kaya umaapaw po ang kagalakan sa puso po namin. Umaapaw po ng kasiyahan sa puso po namin. Umaapaw din po ng pasasalamat sa puso po namin sa iyo. Bilang aming Diyos na magpangyayasan. Maraming salamat po. Uli sa gabi po ito. Sa pamamagitan po ng book Esther, Lord, nakita po namin ang iyong buhay na kamay sa buhay po nila. At sa buhay din po natin, Christian. Pamdalahin sa Panginoon.